So, i-share ko lang sa inyo mga ka-printing, no? Yung mga nagpi-print din sa TARP, no? Tsaka yung mga nag-outsource ng TARP. So, minsan may magpapaprint sa inyo, ipapasa lang sa Messenger, no? Tulad nito sa Messenger to. So, ang ginawa ko dito, so, nung na-transfer ko na sa Photoshop, yan, no? Ito, no? Kasi mas maganda yung maibibigay nyo yung quality, no? Gaganda ng, sabihin na natin hindi sobrang ganda pero mas quality yung maibibigay ninyo dun sa customer ninyo. So, hindi na natin kailangan ng software na mamahalin para ma-enhance natin yung mga images na binigay sa atin, no? So, hindi na natin kailangan ng software, no? Kasi ayun, sa usapang mataas ng specs, no, dapat pag mga Photoshop ninyo ay mga 2020 hanggang 2024, dapat mataas ang specs ng computer ninyo, no, para mas marami kayong magawa, tsaka mas makagamit kayo ng mga effects, no. So, kung ito sa akin, ang ginagamit ko ngayon, Ryzen 5, no. Ito napansin ko rin sa Ryzen 5, dati naka 2024 ako na Photoshop. Kung mga simpleng edit lang, rush ID, mga invitation, okay lang siya. Pero, pag nag-layout na kayo ng mga large layout, no, tas dumadami na yung layer, ano nyo na, mararamdaman nyo na yung gapang. Then, kung may mga effects pa kayong nilagay, plugins, tas nag-install kayo ng font, babagal pa yung computer ninyo. So, eto. So, ang pinakamadali lang, no, yung hindi na maabala ka ng masyadong matagal sa pag-i-edit, no. Meron na tayong, tulad nito, itong bigjpg.com. So, ganun lang ginagawa ko dyan. Web-based na program to, pero totally naman hindi siya talaga libreng-libre. Merong certain yung dami ng i-upload mo. Meron kang tawag dito sa within 1 month, meron siyang quota kung ilan lang yung pwede mong i-upload dito at mapa-enhance. So, ako naman hindi, na-meet ko na yung quota niya last month, pero mas marami kang pwedeng i-upload dito. Yan. Ngayon, kung gusto niyo talaga na-satisfy kayo dito sa software na to, edi bumili kayo, no, kung sobra-sobra na yung pera nyo, o kaya mag-subscribe kayo. Yun yung yung may monthly bills or yearly, no. Hindi ko na masyadong bubusisiin kung magkano yung subscription dito. So ito yung naka-complete ko na, no. So dito ang pagano lang niyan, select image, tas hanapin niyo lang yung file na iaano niyo diyan. Then dito sa free lang kasi to, ang option nito hanggang 4 times mo lang siya mapapalaki, no, i-upscale niya. So may option sa taas, artwork at photo. Pag photo yung i-upscale nyo, photo yung i-choose nyo. Then dito sa noise reduction, okay na yung highest, no, pero nyo na lang to, explore nyo na lang kung ano difference nito mula dito sa none, sa low, medium, and high. So yung ginamit ko ay highest. So hindi ko na siya i-start, no, kasi nakagawa na ako kanina. Then nung dinownload ko na tong finished product, no, nung na-enhance na, eto na siya, no, nandito sa kabilang layer, no. Para ma-compare lang, nilagay ko na dito. Eto yung original, no, yung original image. Eto na yung na-enhance dun sa JPG. Yan. So kung titingnan nyo to, zoom ko para makita nyo. So ito yung enhance, ito yung original image, no. Nakita nyo yung difference, no. Medyo blurry, no, blurred yung yan. Pero minsan naman hindi naman yan napapansin din ng ng halimbawa customer ninyo, yung hindi maselan, okay na sa kanila yung ganyan na
pagkaka-print medyo blurred, no? Pero kung medyo maselan, no, ayan, no? O kaya, siyempre, mura lang naman, no? So, kung mura, wala ka palang gagastusin, no? I-upload mo lang, then enhance. Then, mas maganda kasi kung mas quality yung mapo-provide nyo sa customer ninyo. Na wala na masyadong edit, no? Kahit hindi ka na magaling sa Photoshop. Yan. So, sa tar printing pala, ang kailangan nyo lang naman dyang resolution, hindi na 300. Basta actual size. So, yung resolution niya, 72 lang. Actual size siya, 48 by 48 inches or equivalent to 4 feet by 4 feet. So, yun lang, no? Yun lang yung share ko sa inyo ngayon. Maraming salamat. Huwag kakalimutan mag-subscribe sa Bentech.